Maraming salamat sa napakagandang bilang na ating napakinggan. Ngayong gabi ay muli namin kayong wini-welcome sa ating napapanahong pag-asa na programa. Kagabi ay ating tinlakay ang tinatawag na mapalad na pag-asa. Ito ay may kinalaman sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Ito ang kanyang pangako na siya ay naghahanda ng tahanan doon sa langit. At kung ito'y kanyang maihanda, ang sabi, muling paririto ako upang tanggapin ko kayo sa aking sarili, upang kung saan ako naruroon, kayo naman ay dumuon. Ang inihahandang tahanan ng ating Panginoong Hesus ay para sa buong pamilya. At binabanggit ng Biblia na ang kanyang pagbabalik ay mapalad na pag-asa sapagkat kung siya ay bumalik, yun na ang katapusan ng lahat ng ating pagdurusa. Yun na ang katapusan ng lahat ng ating paghihirap. Yun na ang katapusan ng lahat ng mga sakit. Yun na ang katapusan ng lahat ng mga pagtangis, pagluha sa balat ng lupa. At kung siya ay bumalik, ang sabi, yun na ang katapusan ng kamatayan sapagkat kung siya ay dumating, ang lahat ng mga nakapaghanda, ang lahat ng mga sumampalataya sa Kanya at haghanda sa Kanyang pagbabalik, ay Kanyang bubuhaying maguli kung sakaling sila'y nasa salibingan. At kung tayo na may datnang buhay ng ating Panginoong Hesus, tayo rin ay babaguhin. Ang ating katawang merong kapansanan. Ang ating mga katawan na halimbawa mahina ang ating paningin. Halimbawa ay mahina ang ating pandinig. Itong ating katawan ay merong mga kahinaan at merong mga karamdaman. Sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, ang sabi, bibihisan ng isang katawang walang kapansanan. Amen? Hindi lamang isang katawang walang kapansanan, kundi isang katawang walang kamatayan. Okay? Kaya ang sabi ng Biblia, ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, ito ay mapalad na pag-asa ng lahat ng sa Kanya'y nagmamahal. Ngayon sa ating paksa, mga batas para sa masayang pamilya. Alam niyo mga kaibigan, madalas nating napapakinggan yung salitang, batang ito napakatigas ng ulo. Kanino bang ulong malambot? Sasabihin naman mga pilosopo, di ba? Sino ba dito ang maliban na yung mga may sinasabing yung mga hydrocephalus, yung mga may tubig na mga bata sa ulo. Alright? Yun ang marahil malambot ang ulo, parang luno. Pero talagang natural na ang ulo ay talagang may buto, matigas yan. Sapagkat pinoprotektuhan ng buto ng ulo ang ating utak. At yan ay talagang napakadelikado. Pero pag sinabing matigas ang ulo, ano ang ibig sabihin nun? Ha? Pag sinabing ang tao ay matigas ang ulo, anong ibig sabihin nun? Masuwayin. Di ba? Masuwayin. O di kaya ay gumagawa ng labag ayon sa batas, okay? Gumagawa ng sabihin natin labag sa iniutos ng mga nakakatanda. Tama? Meron kayong mga sinabi, meron kayong mga iniutos, merong panuntunan, may batas, halimbawa, ang magulang, o di kaya ang tahanan, at ito'y nalalabag, kaya ang sabi sa mga bata, matigas ang ulo. Ngayon, merong isang Kristiyano na manunulat na ang sabi niya ay ganito, kung nais natin na ang ating mga anak at ang ating tahanan ngay maging masaya at ito'y talagang maging kadluan ng kaligayahan, merong isang bagay na dapat ituturo ang mga magulang sa kanilang mga anak. At ano iyon? Ano ang unang bagay na dapat matutunan ng isang bata sa loob ng tahanan? Ang sabi niya, obedience. Sa Tagalog, ang dapat na unang ituro ng magulang sa mga anak at aral na dapat matutunan ng mga anak sa mga magulang ay walang iba kundi ang pagsunod. Obedience. Now, kaya nga, sa loob ng masayang tahanan ay talagang merong mga batas o di kaya merong mga utos
na dapat ipasunod at dapat na ito ay ibigay ng mga magulang sa kanilang mga anak. Bawat tahanan ay may mga utos, batas, at regulasyong sinusunod. Yan. Ang mga batas at regulasyon sa tahanan, ito'y bakit kailangan? Bakit inilalagay ang mga batas na ito? Upang magbigay ng seguridad at upang maingatan ang bawat miyembro ng pamilya mula sa kapahamakan. Anak, bago mag-alas 10, o ang sabi sa iba naman, alas 9 pa lamang, lalong-lalo na, halimbawa yung mga teenager, depende yan Depende yan sa edad ng bata at saka sa usapan ng mga magulang. Merong mga magulang, sobrang sabihin nating protective. Sabi nila, anak, alas 6, nasa bahay na ha. Alright. Sabi naman ng iba, okay, pagtagal-tagal, alas 9, walang lalampas. So, ang mga batas na ito ay ating ibinibigay sa mga anak sapagkat nais natin silang ingatan. Di ba? Lalo na nga sa magulong kapaligiran. Nais natin na yung meron silang tinatawag na security o seguridad para sila ay maingatan mula sa kapahamakan. Isang problema sa pamilya, magkaminsan, hindi nasusunod ang mga regulasyon. Ang mga anak at ang mga dapat sumunod ay hindi sumusunod. Nako, sana'y matutunan natin. Tanong, paano natin, yan ang magandang tanong, paano natin masasanay? Paano natin matuturuan ang ating mga anak na maging masunurin? Ang atin pong matututunan dito ay magandang pasimulan din. Dito naman mga binata at dalaga, merong mga mag-aasawa pa. At kung halimbawang meron ditong mag-asawa na hindi nyo ito nagagawa sa inyong mga anak, subukan po ninyo ang reseta na ito. Kung papaano matuturuang sumunod ang ating mga anak. May mga paraan kasi, iba't ibang estilo. Iba't ibang estilo ng mga magulang para mapasunod ang mga anak. Number 1, ang ginagawa ay sermon. Nagsesermon, putak ng putak. Yan. Sinesermonan kahit na saan. At dahil dito, nabibingi na. Natanda ko tuloy yung isang ina ng tahanan na mula sa pagkaumaga ay putak na ng putak, sermon na ng sermon, hanggang sa nabibingi na yung, hindi lamang yung anak, pati yung asawa, nabibingi na. Kalaunan, hindi na nagre-reklamong nabibingi. Kaya pala hindi na nabibingi, naglalagay na ng bulak sa tenga. Alright, isang estilo ng pagpapasunod ay pagsisermon. Number 2, may gumagawa nito. Palo, pamamalo, o di kaya ay pagpaparusa. Ngayon, ang pagpaparusa o pamamalo, ang nakakalungkot, bagaman ito'y may mga pagkakataon na nagagawa ng tama, pero ang nakakalungkot, kapag ang magulang ay hindi alam ang tamang paraan ng pamamalo at pagpaparusa. Sa halip na pagpaparusa, in other words, kasi iba yung parusa at iba ang disiplina. Alright? Pag sinabing parusa, talagang ikaw ay galit. Ikaw ay galit. At ginagawa mo ang pagtutuwid na wala yung tinatawag na pagmamahal. Ang nangunguna ay galit, hindi pag-ibig. Samantalang sa pagdisiplina, ang nangunguna ay pagmamahal, hindi ang galit. Ngayon, ang nakakalungkot, maraming mga magulang ay hindi nalalaman kung ano ang dapat nilang maging saloobin sa kanilang pagtutuwid sa kanilang mga anak. Magkaminsan sa halip ng pagdisiplina, ang kanilang ginagawa ay sinasabing parang parusang hapon. And that is wrong. Ito ang dahilan kung bakit maraming mga anak ang nagre-rebelde. Hindi tama ang pagdisiplina ng mga magulang. Ang ikatlong paraan upang maturuan ang mga bata at ang ating mga anak na sumunod ay ang tinatawag na rewards system o ang pagbibigay ng gantimpala. Kita niyo ang ating ginagawa dito? Nagbibigay si Brother Chico ng reward. Binibigyan kayo ng komendasyon sa inyong mga mabuting, sabihin nating,
pakikisangkot sa ating programa. Now, let us move on. Ito ang epektibong pamamaraan, pagbibigay ng rewards o di kaya ay gantimpala. And I think, sabaras tatanong ninyo, Pastor, saan ba yan epektibo? Sa mga bata o sa mga matanda? Alam ninyo aking nakita na bata man o matanda, sa tamang pagpapatupad nito, ito po ay epektibo. Now, narito, sapagkat ito po ang prinsipyo, ang ugaling pinapansin at ginagantimpalaan ay napapalakas at tiyak na uulit-uliting gawin. Ito po ang prinsipyo. Ang ugaling pinapansin at ginagantimpalaan ay napapalakas at tiyak na uuliting gawain. Now, let's move on. Ang ugali namang hindi pinapansin at di ginagantimpalaan ay di inuulit, kaya ito ay namamatay, nalilimutan, nawawala ng saysay, di kaya ay nakakaligtaan. Ngayon, narito po ang dalawang prinsipyo, reward principles, na makatutulong sa mga magulang upang kanilang mapasunod ang kanilang mga anak. W principle, hindi po yan World War. Ang ibig sabihin ng WW, when the behavior is wrong, okay? When the behavior is wrong, reward is withheld. Ang ibig sabihin, kapag ka ang ginawa ng bata ay mali, okay? Kapag ka ang ginawa ng bata ay mali, ang gantimpala ay hindi mapapasa kanya. In other words, merong gantimpala sa bawat pagsunod o di kaya sa inyong usapan na mabuting behavior na dapat niyang ginagawa o sa mabuting bagay o pagsunod na dapat niyang gagawin. Number 2, RR principle. Ibig sabihin, kapag ka ang ginawa, kapag ka ang ugali, kapag ka halimbawa ang ginawi ng bata, halimbawa siya ay sumunod, bibigyan mo siya ng reward. Okay? Kapag ka hindi sumunod, huwag mong bibigyan. Kaya ang tawag diyan ay reward o gantimpala, prinsipyo ng pagbibigay ng gantimpala. Alam po ba ninyo ang karaniwang kamalian ng mga magulang? Narito po ang karaniwang kamalian ng mga magulang. Mangyari kapag ka ang ating mga anak ay nagkakamali, yun ang lagi nating lalong pinapansin. Yun ang lalo at lagi nating pinapansin. Okay? Wrong behavior, yun ang pinapansin at malamang na ulit-ulitin. Bakit? Siyang nabibigyang pansin lagi. Now, ano pa? At pagkatapos, kasi tandaan po natin, ang ugali na laging siya ang gawaing pinapansin, yun ang parang napapalakas ng napapalakas. Samantala, sa kabila naman ito, yung tamang ginagawa ng bata ay hindi naman natin pinapansin. Halimbawa, yung kanina, hindi inubos ang kanyang pagkain. Ba't ka lagi mo nang hindi inubos ang yung pagkain? Ay di laging kagalit. At yan, palibhasa siyang pinapansin, laging siyang nangyayari. At kung halimbawa naman, ang bata ay minagawang mabuti, gumaging magalang, naging matulungin, pinalalampas lamang ng mga magulang na hindi napapansin. Nakukuha po ba natin? At dahil dito, ito'y ini-ignore o di kaya hindi pinapansin, dahil sa ito'y hindi pinapansin, malamang na malamang hindi uulitin ng bata. Okay? Napapatango si Arnie. Sabi niya, alam ko na pag nagkaanak ako, ganun pala ang pagpapasunod sa aking mga magiging anak. Alright? So, ugali at gawaing di pinapansin, namamatay kasi hindi nare-reinforce. Hindi napalalakas. Okay? Kaya ang dapat po nating papansinin sa madaling salita ay yung mga mabuting gawa ng bata. Huwag nating palalampasin na ito hindi na-appreciate. Hindi nabibigyan ng diin. O, ang bait naman ng bata, ang bait naman ng anak ko. Napakasipag naman ng anak ko. Alright? So, yung tinatawag na pagbibigay pansin
At dagdag nga sa rito ay pagbibigay gantimpala. 3 klase ng tagapagpalakas upang ang mga anak natin ay sila ay kanilang gawiin, kanilang laging isa kabuhayan na sila'y maging masunurin. Number 1, verbal reinforcer. Ang ibig sabihin nito'y yun ngang pagbibigay papuri. Pagbibigay papuri sa ating mga anak kapag sila'y sumusunod at gumagawa ng tama. Mangyari ang mali sa mga magulang magkaminsan, napapansin lamang nila ang kanilang mga anak kapag mayroong katigasan ng ulo at mga kamaliang nagagawa. Alright? Hindi po yun nakakatulong sa mga bata upang ma-develop sa kanila ang kanilang attitude at behavior na sila yung kanilang ugali at gawi na maging masunurin, mangyari nga'y ang napapansin lamang madalas ay ang kanilang pagiging masuwayin. Ang ating pansinin ay ang kanilang pagiging masunurin. At sa gayong paraan, sila po ay mapapalakas. Ano pa? Activity reinforcer. Hayaan po natin na gawin ng mga bata ang mga bagay na kanilang tama naman, they enjoy it, hayaan po natin silang gawin ang mga bagay na kanilang kinasisiyahang gawin. Okay? Yung mga, lalong-lalo yung mga tamang bagay na dapat ay kanilang nagagawa. And then, ang ikatlo, token reinforcers. Ito yung sinasabi natin na pagbibigay ng gantimpala. Pagbibigay ng tinatawag na reward. Now, bilang isang magulang, sino dito ang magulang na masaya kapag ang kanilang mga anak ay sumusunod at masunurin? Okay, may see your hands please. Mga magulang, ay ako, thank you very much. Talagang ako bilang isang magulang, ako'y masaya kapag ang aking anak ay aking nakikitang sumusunod sa akin. Mga anak na naririto, alam ba ninyo, hindi man nagsasarita ang inyong mga magulang, sila ay magiging masaya at maligaya kung kayo ay susunod sa kanilang mga utos at mga batas, alituntunin na ito'y para din sa inyong kabutihan. Kaya ngayon, alam ninyo, subalit bigo tayo at malungkot. On the other hand, pagka ang ating mga anak naman ay hindi masunurin, tayo'y malungkot at tayo ay hindi naliligayahan. Mga magulang, mga kaibigan, kung inaasahan nating sumunod sa atin ang ating mga anak, ay ganun din naman. Umaasa ang ating Ama na nasa sa langit na tayo po ay susunodin sa kanyang mga batas at sa kanyang mga utos. Malungkot ang mga magulang kapag ang mga anak ay hindi sumusunod. What do you think about God? Ano po kaya sa akala ninyo sa ating Amang nasa sa langit? Tingnan po natin. Nakakalungkot, tulad ng maraming mga magulang, ang Diyos ay bigo sa kanyang mga anak dito sa lupa. Bakit? Sapagkat saan mang dako tayo tumingin, saan mang dako tayo pumunta, nagkalat ang tinatawag na disobedience. Napakaraming pagsuwahay ang ating nakikita, kawalan ng respeto sa kautusan at sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. Bunga ng pagsuway sa utos ng Diyos, anong nangyayari? Maraming tahanan ang hindi masaya. May problema. Sari-saring problema sa tahanan, dahilan sa mga miyembro ng tahanan ay hindi sumusunod sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. Marami ang mga magulang na nakakadama ng pagkabigo at sa kabilang bahagi kapag nagkamali naman ng mga magulang, marami ding mga anak ang nalulungkot. Okay? Now, tanong, paano nga ba magkakaroon ng tunay na kaligayahan sa ating mga tahanan? Ano ba ang mga batas para sa isang masayang tahanan? Alam po ninyo, tayo nabubuhay sa isang sanglibutang makasalanan at karamihan sa mga tao'y sa halip na sumunod
o gumalang sa kautusan, sila'y hindi gumagalang sa kautusan. Sabi, walang tatawid, ay tawid pa rin ang tawid. Kabagay, kami nakapunta na sa Maynila, sabi, walang tatawid, doon tayo natawid. Magkamisang ganun din ako, sorry. Pero, dapat talaga nating tuklasin o disiplinahin ang ating mga sarili. Lately, sabi ko, hindi talaga. Dadaan talaga ako doon sa, ano bang tawag doon? Overpass. Sabi ko, I must be obedient. Kasi, talagang kaya naman nilagay ang batas, inilagay na nga yung overpass doon. Ang dami pa rin sumusuway, nabasagasaan tuloy. Diba? Na-aksidente. Ayan, mga jaywalkers. Ano pa? Speed limit, 50. Sabi ng 50, gagawin pang 55. Alright? Dahil dito, dumadami ang aksidente. Marami tuloy naman. Ang sabi doon, bawal magmaneho kapag lasing o kapag nakainom. Naku, pag nakarinig kayo ng balita, bakit na-aksidente? Pagka nasiyasat yung driver, lasing. Pagsuway. At dahil dito, yung mga warning signs, hindi pinapansin. Ano ang resulta? Sakuna. Tama? Sakuna. Now, walang pagpipigil. Yellow na, banat pa. Beating the red light tuloy. Ano pa? Nagkalat ang krimen, karahasan, saan mang lugar. Parang walang kapayapaan. Walang seguridad para sa pamilya. At ang dahilan, disobedience. Pagsuway sa utos ng Diyos. Alam ninyo, sa kabila nito, ano ba talaga ang nais ng tao? Alam natin na deep inside, sa ating mga puso, ang talagang nais natin ay magkaroon ng kasiyahan, maging masaya, at magkaroon ng kapayapaan sa ating buhay. Madalas nga lamang ay nagkakamali tayo kung saan at kanino natin hahanapin yung tunay na kaligayahan at kapayapaan ng ating buhay. Alam po ninyo, si Haring Solomon, matalino. Pantas na tao si Haring Solomon. At yan ang sinasabi, siya ang pinakamarunong na taong nabuhay sa balat ng lupa, sang-ayon sa tala. At alam po ninyo, siya ay binigyan talaga ng Diyos, ng tinatawag na hindi lamang kayamanan, binigyan siya ng Panginoong Diyos ng katalinuhan, si Haring Solomon. Sumulat siya ng napakagandang mga awit at mga tula, nagsalita siya ng maraming talinhaga, at nakagawa siya ng maraming mga salawikain, kaya nga merong kawikaan. At alam niyo sa paghahanap ni Haring Solomon ng kaligayahan, kanyang Sinubok na niya ang maaaring magpaligaya sa tao. Sinubukan na niya sa kanyang buhay ang napakaraming bagay. Babae, you name it. Nag-asawa siya ng 700. Grabe naman ito sa Haring Solomon. At pagkatapos ay merong pang kabit, 300. Sa madaling sabi, 1,000 ang kanyang babae sapagkat naghahanap siya ng kaligayahan sa kanyang buhay. Pagkatapos, uminom siya ng alak, sinubukan niya ang iba't ibang mga bisyo. Lahat ay halos kanyang, kumbaga, in-experiment talaga niya. Alam po ninyo si Haring Solomon, pantas at matalino sa katapusan ay kanyang sinabi at kanyang itinuro ang ganito. Ano ang natutunan ni Haring Solomon sa lahat ng kanyang karanasan? Ito'y pantas na lalaki. At ang sinabi sa atin ng mga nagdaang gabi sa ating pag-aaral, ang mga bagay sa banal na kasulatan ay nangasulat upang tayo'y matuto. Alam po ninyo ang kanyang natutunan? Ang lahat na nagawa sa ilalim ng araw ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala. Parang ito ang kanyang sinabi. Huwag na kayong mag-eksperimento na daanan ko na yan. Babae, alak, mga bisyo, lahat yan sinubukan ko na. At ako, na binigyan ng talino at aking nalaman ang lahat ng bagay, sinasabi ko sa inyo, lahat ng yan walang kabuluhan, nauwi sa wala. Nauwi sa wala. And then, ang mga material na bagay na makukuha dito sa mundo, mangyari ang ginagawa nga ng iba, ano ang kanilang kinukuhanan at ano ang kanilang iniisip na
kanilang gagawin o pagkukuhanan nila ng kanilang kaligayahan. O ang iba, ito ang para sa kanilang kaligayahan. Iba't ibang uri ng mga bisyo. Alak, droga, pagkamal ng salapi, mga material na bagay na makukuha dito sa mundo ay nagbibigay para sa kanila ng kaligayahan. Subalit mga kaibigan ko, lahat ng ito ay mga kaligayahang pansamantala na kadalas ay nagdadala ng dusa, kalungkutan at maging kamatayan. Maging kamatayan. Tama? Ito ang pinaghahanapan nila ng kanilang kaligayahan. Pero ang mga ito ay nagdadala ng dusa, kalungkutan at sa huli ay kamatayan. Now, saan masusumpungan ang tunay na kaligayahan ng tao at ng pamilya? Mga kaibigan ko, ang tunay na kaligayahan ng pamilya ay masusumpungan sa banal na salita ng Diyos sa Biblia. Ito ang aklat, ito ang reseta upang ang tao talagang magkaroon ng maligayang pamumuhay. Hindi lamang siya, kundi ang kanyang buong pamilya. Ngayon, ang sabi sa atin, ano ang sinasabi sa Biblia? Okay, nasa Biblia. Ano talaga ang maaaring pagmulan ng ating tunay na kaligayahan? Kawikaan 29, talatang 18, ang sabi ganito, siyang nag-iingat ng kautusan ay maligaya siya. Ang ibig sabihin, siyang sumusunod sa utos ng Diyos. Ito ang taong tunay na maligaya. Let's move on. Ang kautusan ng Diyos, ito ang batas. Ito ang alituntunin. Ito ang code of conduct mula sa langit. Ito ang batas na galing sa ating Panginoong Diyos sa langit. Kautusan ng Panginoong Diyos. At ang utos na ito ay siya nagtuturo kung ano ang tama at kung ano ang mali. Ito ang walang hanggang alituntuning nababagay sa lahat ng uri ng tao sa lahat ng panahon. Kahit saan tayo naruroon, anuman ang iyong edad, ang utos ng Diyos ay para sa iyong kaligayahan. Ito ang basihan para sa kaligayahan at kapayapaan ng pamilya. Ang sabi ng mga awit, aking kinalulugurang sundin ang iyong kautusan, O Diyos ko. Okay? Ang iyong kalooban, O Diyos ko, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Awit 48. Ang kautusan ng Diyos ay siyang gabay kung paano magiging masaya ang buhay mo at ang buhay ng iyong pamilya. Mismo ano ang sabi ng ating Panginoong Hesus, Juan 13:17, kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, kayo ay mapapalad, kayo ay magiging masaya kung ito ay inyong gagawin. Mismong pangungusap ng ating Panginoon at ating tagapagligtas ang ating Panginoong Hesus. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kautusan? Ang kautusan ay banal, ang sabi sa 7:12 ng Roma, kaya nga ang kautusan ay banal at ang utos ay banal, matuwid at ito ay mabuti. Ito ang batayan ng kung ano ang mabuti at matuwid. Walang iba kundi ang 10 utos ng Panginoong Diyos. Ito ay matatag, ang sabi sa atin, awit 111, 7 at 8, lahat ng kanyang tuntunin, tunay, nangatatag, magpakailanman. Tiyak na matatag at ito ay sakdal at perpekto. Ang sabi sa atin, awit 19:7, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal, nagpapanauli ng kaluluwa, tunay na ito'y nagpapapanta sa hangal. Okay? Ito ay, ang sabi, sakdal at ito'y nagpapadunong. Ito'y nagiging ginagawa itong matalino at madunong ang tao kung ito'y kanyang susundin. Ang ibig sabihin ganito, kung sa lahat ng iyong gagawing pagdedesisyon ay iyong isasaalang-alang lagi ang utos ng Diyos, kaibigan ko, ikaw ay pantas na tao. At kung sa ating ginagawa at pagdedesisyon
Hindi natin isasaalang-alang ang utos o ang batas ng Diyos. Ano ang kabaliktaran ng pantas? Kayo nakakaalam. Alright? So yan ang binabanggit sa atin sa talata. Ang utos ng Diyos ay perpektong kasulatan tungkol sa kanyang banal na katangian. Ito ang sangkap na pundasyon ng katuwiran at ng kaligayahan. Pag sinabing pundasyon, ay talagang ito ang tatagan. Pinakapundasyon ng ating katuwiran at kaligayahan. Ito ang utos ng Diyos. Ang utos ng Diyos ay alay tuntunin. Ito ang batas sa masaya, matatag na pamilya. Ito ang ating pinasimula noon, matatag, masayang pamilya. Okay? At upang ang pamilya maging matatag at masaya, kinakailangan nating alamin at sundin ang kanyang kautusan. Ano-ano ang mga utos na ito? Simulan natin. Alright? Exodo, Kapitulo 20, talatang 3 hanggang 17. Anyway, ilan po sa inyo nakapanood na yung film na The Ten Commandments? Oh, marami din, ano? Di ba nung ibigay ito, yung doon sa bundok ng, ano bang bundok yon? Okay, bundok ng Sinai. Ang sabi doon, Thou shalt have no other gods before me. Merong apoy at pagkatapos ay tatama doon sa bundok. Parang, halimbawa, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko at kikidlat, kukulog, tatama doon sa tagiliran ng bundok at masusulat doon sa dalawang tapis ng bato. Tama? Ang unang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Tanging ang Panginoong Diyos ang laging numero uno sa lahat ng ating gagawin, sa lahat ng ating pagdedesisyon. Dapat ay inyong itatanong, ito ba'y ayon sa kautusan ng Diyos? Ito ba ang kalooban ng Diyos? Ito ba ang gusto ng Diyos? Pastor, ano ba ang maaaring maging ibang Diyos ng tao? Alam po ba ninyo na mismong ang sarili mo'y pwedeng maging Diyos-Diyusan? Kapag ka ang nasunod ay ang sarili mo ang iyong Diyos-Diyusan. Pag sinunod mo ang gusto mo ng higit kaysa gusto ng Diyos, ang sarili mo ang iyong Diyos. Hindi lamang yon. Kapag sinunod mo ang asawa mo, at siya ang naging number 1 ng higit sa Panginoong Diyos, siya ang iyong naging Diyos. Maliwanag po ba yon? Kapag ka ang iyong anak ay sinunod mo ng una kaysa Panginoon mong Diyos, siya ang iyong anak, ang iyong naging Diyos. Yan po ang ibig sabihin ng unang utos na iyan. Hindi lamang yon. Kapag ka ang number 1 sa isip mo ay salapi at mga kalayawan ng sanglibutang ito, kaya ang sabi ng ibang kasulatan, ang kanilang Diyos ay ang kanilang mga tiyan. Kung magkagayon, ikaw ay nagkakaroon ng ibang Diyos sa harap ng Panginoon. Ano ang ibig sabihin nito? Kaibigan ko, anuman ang kalagayan sa buhay, gawin nating laging number 1 ang Panginoong Diyos. Hindi siya nararapat maging number 2. Sa aming mag-asawa, mahal kong asawa ko. At dapat lamang. Pero hindi dapat humigit ang pagmahal ko sa asawa ko kaysa pagmamahal sa Panginoong Diyos. At ang mangyayari naman ay ganito. Kung mahal ko ang Panginoong Diyos, okay? Nang una at lalo sa lahat, kung magkagayon, tiyak na mahal ko ang aking asawa. Amen? Tiyak na ako'y magtatapat sa aking asawa at tiyak na siya lamang talaga ang babae sa buhay ko. Alright? Mangyari, mahal ko ang Panginoong Diyos. Amen? Ayan ang ibig sabihin na huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Number 2, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangisman ng anumang anyong nasa itaas ng langit o ng nasa ibaba ng lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat ako, ang Panginoon mong Diyos, ay Diyos na mapanibughuin,
na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin. Alam po ninyo, nagawa ko ng kaunting research sapagkat siyempre nag-aaral ako ng Biblia at nag-aaral ako ng iba't ibang mga aklat. Isa pong bagay ang aking natuklasan. Ito po ay isang paghahayag, hindi paninira. Aking nakita na yung kautusan, yung 10 utos ng Diyos sa Biblia at yung 10 utos sa katekismo, magkaiba. Alright? Yung 10 utos sa Biblia at yung 10 utos doon sa tinatawag na katekismo, magkaiba. At ano ang pangunahing pagkakaiba? Kung inyong pagkukumparahin ang 10 utos sa Biblia at sa katekismo, ito pong ikalawang utos na ito na huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis man ng anumang anyong nasa itaas ng langit o nasa ibaba ng lupa o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa, huwag mo silang yuyukuran, huwag mong paglilingkuran, sapagkat ako'y mapanibuguin na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa anak hanggang sa ikatlo, ikaapat na salin ng lahi. Wala po ito sa katekismo. Wala po yan. Bakit? Mangyari po ang utos na ito ay nag-uutos na huwag kang gagawa ng larawang inanyuan upang sambahin. At ang sabi dito, anong larawang inanyuan ang dapat na huwag gagawin? Anumang anyong nasa itaas ng langit, kahit pa nga yung anyo ng mga anghel. At ang sabi dito, o nang nasa ibaba ng lupa, kahit na sinong banal na tao, hindi dapat ginagawa ng anumang wangis na larawan upang paglingkuran. Maliwanag ang sinasabi ng kautusan ng Diyos. O maski ng mga nasa tubig sa ilalim ng lupa. Kaya yung ibang mga bansa nagawa ng mga kanilang larawan, mga isda, mga iba't iba, mga ring pating o kung ano-anong mga hayop sa ilalim ng lupa. At ito ang kanilang niyuyukuran, ito ang kanilang pinaglilingkuran. O ang sabi ng Panginoon, Huwag kang gagawa para sa iyo ng anumang larawang inanyuan, ng anumang bagay na kawangis sa langit, sa langit, sa ibaba ng lupa o nasa tubig sa ilalim ng lupa. At pansinin po niyo dito ang sabi, huwag mo silang yuyukuran. Huwag mo silang paglilingkuran. At tingnan po ninyo ang pagtingin ng Diyos sa bagay na ito. Silang yumuyukod at naglilingkod sa kanila ng mga larawan. Ang sabi dito, aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak. Ano ang ibig sabihin nito? Ipagpaamanhin po niyo ito'y aking bigyan ng pansin. Ang sabi po ng Biblia, kung kayo isang magulang na gumagawa ng ganitong bagay, gumagawa po kayo ng katampalasanan ng mga magulang sa mga anak. Ito po ang sinasabi ng kautusan. Bakit ganon? Mangyari, tinuturuan po natin ang ating mga anak nang sa halip na pagsunod sa Diyos ay pagsuway sa kanyang mga utos. Ang sino mang marahil ito po'y ating nagagawa sapagkat di natin nalalaman ang katotohanan. Pero ito ang utos ng Diyos, ngayon nyo ang katotohanan. Ang sabi ng ating Panginoong Diyos, you shall know the truth and the truth will set you free. Malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan siya magpapalaya sa inyo. Ang sabi dito, silang mga yumuyukod, naglilingkod sa mga larawan. Ang sabi, gumagawa, dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak at mga kapatid ko, mga kaibigan, hindi lamang sa mga anak, maging sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi. Hanggang sa anong ikaapat? Apo sa tuhod. Tama ba yon? Pag ikaapat na salin ng lahi, ilan yon? Ang mga anak, isa. Ang mga apo, dalawa. Ang apo sa tuhod, pang-tatlo. Ikatlo. Ikaapat, apo sa talampakan. Kita nyo na. Kayo sabi na yan. Hindi ko alam yung apo. Akala ko apo sa kuko eh. Hindi pala kuko, talampakan pala. What is the point? Kapag ang tao, ang pamilya, merong mga larawang inanyuan at ito'y kanilang pinaglilingkuran,
kayong mga magulang gumagawa ng katampalasanan sa inyong mga anak. At ang malungkot pa ang sabi sa atin, hindi lamang sa iyong mga anak, maging hanggang sa iyong apo sa talampakan. Ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi ko po salita ito. Ito po ang utos ng Panginoong Diyos. Ngayon, at ang sabi dito, ang akala ng tao sa kanilang ginagawa na sila naglilingkod sa mga larawang sa mga larawang itong inanyuan, ang akala nila sila'y nagmamahal sa Diyos. Ang akala nila sila'y naglilingkod sa Diyos. Pero tingnan po natin ang sinasabi ng Panginoong Diyos. Ano po? Sila'y ano? Napupuot sa akin. It's not my word. Hindi ko po salita ito. Ito po ang salita ng Panginoong Diyos. Samantalang iniisip ng taong siya'y naglilingkod at sumasamba sa Diyos at gumagawa ng kabutihan, o ang paningin pala ng Panginoong Diyos, hindi mo ba alam, anak ko? Tinatampalasan mo ang iyong mga anak at ang iyong mga apo? Hindi mo ba alam, anak ko, na ikaw ay sa halip nagpapakita sa akin ng pag-ibig at ng paglilingkod, ang aking pagturing sa iyong ginagawa ay pagpapakita ng puot sa akin. Sa kabaliktaran naman ang sabi ng Panginoon, kung tayo susunod sa kanyang utos na ito na hindi tayo samba sa anumang mga larawan, ang sabi dito'y pinagpapakitaan ko naman ng kaawaan ang mga taong sumusunod at nagsisiibig sa akin. Amen? Ito ang utos, ikalawang utos ng Panginoong Diyos. Ikatlo, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi ari ng Panginoong walang sala ang sinumong bumanggit sa kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Huwag lamang hindi kumulog, ay Diyos ko po. Huwag lamang di ba yung putiki, ay Diyos ko, Diyos ko. Sabi ng isa, ay Diyos mo ba yung putiki? Mga kaibigan ko, if that is your, ano ba ang tawag doon? Kapag kayan po ang inyong karaniwang sinasabi, Diyos, pag-aralan po niyong huwag gawin yan. Maliwanag ang sinasabi ng utos. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Alam nyo, kayong mga kabataan, mag-ingat po kayo. Magkaminsan, ginagamit natin ang pangalan ng Panginoong Diyos, pangalan ni Jesus sa ating mga jokes. Tama? Para lamang tayo makapagpatawa, para tayo maging kwela sa harap ng ating mga kaibigan, we are using the name of God in vain. Ginagamit natin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Pero ang sabi ng utos ng Diyos ay ganito, hindi ko aariing walang sala ang sino mang bumanggit sa aking pangalan sa walang kabuluhan. Ngayong gabi mga kaibigan ko, mahal kayo ng Diyos. Kung sakali mang kayo'y maaaring nakasuway o nagagawa ninyo ang mga bagay na ipinagbabawal dito, hindi upang kayo'y aking husgahan. Mga minamahal kong mga kabataan, mga magulang, mahal kayo ng Diyos. Ayaw niya na tayo ay patuloy nagkakasala laban sa Kanya. Nais ng Panginoon na tayo maging mamamayan ng Kanyang kaharian. Nais ng ating Ama na tayo sumunod sa Kanyang mga batas bilang Kanyang mga anak. Exodo 23:17 na patuloy, ika-4 na utos, ang sabi dito, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Ito po ay merong kinalaman sa araw ng pangilin. Ito po ay merong kinalaman sa araw ng pagsamba. Ano ang sabi sa patuloy? 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang 7 araw, Sabat sa Panginoon mong Diyos, sa araw na iyan huwag kang gagawa ng anumang gawa, ikaw, niyang iyong anak na lalaki ni babae, niyang iyong aliping lalaki ni babae, niyang iyong baka, niyang iyong tagibang lupa, na nasa loob ng iyong pintuang daan. Bakit? Bakit iniutos ng Diyos ang pangingilin ng 7 araw? Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoong Diyos ang langit at ang lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon. At nagpahinga sa 7 araw na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at Kanyang pinakabanal. 6 na araw na ginawa ng Diyos ang lahat ng mga bagay, kasama na ang tao. At mga kaibigan ko, ng 7 araw, mismong ang Panginoong Diyos ay nangilin.
At paano niya ipinangili ng araw ng Sabat? Ang sabi, siya ay nagpahinga, kanyang pinagpala, at kanyang pinakabanal ang ikapitong araw. Ang ikapitong araw. At ang ikapitong araw, sa ating kapanahonan, ito'y ang araw ng Sabado. Mamaya, tingnan ninyo ang kalendaryo, bumilang kayo mula 1 hanggang 7, ang ikapito talagay araw ng Sabado. Bukas ng gabi, muli pa nating tatalakay ng bagay na ito. Meanwhile, ipagpatuloy natin ang pagtalakay sa batas ng Panginoon para sa maligayang tahanan. Ang ikalimang utos, kung inyong papansinin, ito ay utos na nagbibigay ng kautusan sa atin kung paano natin iibigin ang ating kapwa-tao. Ang unang 4, okay? Kung inyong papansinin, ito ay kautusan kung paano natin iibigin ang Panginoong Diyos. Huwag kang magkaroon ng bagyo sa harap ko, pag-ibig sa Diyos. Huwag kang gagawa ng anumang larawang inanyuan. Huwag mo silang yuyukuran, huwag mong sasambahin sila, pag-ibig sa Diyos. Ikatlo, huwag mong babanggitin ang pangalan Diyos sa walang kabuluhan, pag-ibig sa Diyos. Pang-4, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Ito'y pangingilin para sa Panginoong Diyos, pag-ibig sa Diyos. Ang ikalima, tingnan po ninyo. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Niyo bang nakita? Pag-ibig sa kapwa-tao at ang una, pagpapakita ng pag-ibig sa mga magulang. Mga anak, pag-ibig sa Diyos. Kung kayo'y magpakita ng inyong pagsunod, paggalang sa inyong mga magulang. Ito ang sinabi ng kautusan ng Diyos. Kung ang pag-uusapan ay pag-ibig sa kapwa-tao, ang unang utos ay ibinigay, ibigin mo, igalang mo ang iyong mga magulang. Kaya mga anak, huwag busong sa mga magulang. Please, ipakita ang pagmamahal, ipakita ang respeto, ipakita ang paggalang sa inyong mga magulang. At ang kanyang pangako, kung igagalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, hahaba ang iyong buhay na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Alright? Yan ang pangako ng Panginoon. Number 6, huwag kang papatay. Huwag kang papatay. Alam po ninyo, ang akala ng iba ang pagpatay, ipapatay ka ng kapwa mo tao, ganyan. Alam nyo magkaminsan ang tao, pumapatay siya at ang kanyang pinapatay ang kanyang sarili. Bakit? Alam po ba ninyo mga kaibigan ko na sa mga bisyo na ating minsang ginagawa, pinapatay po natin mismo ang ating sariling katawan. Ang mga bisyo yan sa ating lipunan. Sigarilyo, droga, alak, at kung ano-ano pa na sumisira ng ating kalusugan, atin pong pinapatay ang sistema ng ating katawan. Hindi lamang bigla, kundi unti-unti. Hindi lamang ang kapwa nating tao, wag nating papatayin. Maging ang ating sarili, wag nating unti-unting patayin sa pamamagitan ng mga bagay na nakakalasong ginagamit natin sa ating katawan. Number 7, huwag kang mangangalunya. Alright? Stick to one. Maging tapat ka sa iyong asawa. Ha? Maging tapat sa iyong asawa, sa asawa na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Huwag kang mangangalunya. Alright? Alam nyo, kaya maraming wasak na tahanan, gawa dito, kinakalimutan. Ikapito. Nako, kaya malungkot ang maraming tahanan, nagkakaroon ng paghihiwalay, sinusuway ang kapitong utos, huwag kang mangangalunya. Ito naman ang problema doon sa mga pag-aari, huwag kang magnanakaw. Nako, nakalimot lamang doon ng kaunti. Wala na agad ang side mirror. Yung aking kaibigan, naiwan lamang overnight sa tabi ng karsada yung kanyang ano ba yun? Sasakyan, kinabukasan, wala nang mga side mirror. Simpleng mga bagay, pero ang sabi ng kautusan ng Panginoong Diyos, mga kaibigan ko, sa lahat ng naabot ng tinig na ito, ang pagnanakaw ay kasalanan. Maliwanag sa kautusan ng Panginoong Diyos, ang pagkuha ng hindi iyo, pagnanakaw, ito ay kasalanan sa harap ng Diyos. At kaya hindi parang secured at payapa ang ating kapaligiran, mangyari maraming mga tao ang sumusuway sa ikawalong utos na ito, huwag kang magnanakaw. Okay? Ikasyam, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. At ang ikasampu,
huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa, huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ang kanyang aliping lalaki ni babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni anumang bagay ng iyong kapwa, huwag kang mag-iimbot. Maging kontento ka sa kung ano ang binigay sa iyo ng Panginoong Diyos. Huwag kang mag-iimbot ng anumang bagay ng iyong kapwa. Yung bang mapanaghili, pagkatapos hindi halos makatulog, na-stress na. Mabuti pa ang ating kapitbahay, mayroong ganito. Gusto rin niya. Ay, oh my. Huwag kang mag-iimbot. Ngayon mga kaibigan ko, ang pag-iingat ba o pagsunod sa utos ng Diyos ay kailangan at mahalaga? Let's move fast. Ang sabi dito, sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang ganap sa harapan ng Diyos, kundi siyang nagsisitalima. Kung nais nating maging ganap sa harap ng Diyos, ay ating isapuso, ating ipasiya ang pagtalima sa kalooban at sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. Si Haring Solomon, sa kanyang katapusan ng kanyang mga pangaral, ang sabi niya, ito ang wakas ng lahat ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Nakalulungkot mang sabihin, ang dahilan kung bakit ang ating lipunan magkaminsan ay magulot, walang kapayapaan, maging ang mga tagapagtupad ng kautusan, maging sa batas ay siyang lumalabag. Subalit kung ating isa sa puso ang kautusan ng Panginoong Diyos, halimbawa sa lipunan, doon sa pamahalaan, halimbawa ay sa paaralan, halimbawa ay sa ating tahanan, at sa ating mismong relasyon ng ating pamilya, kung ating susundin ang utos ng Diyos, mayroong kapayapaan at mayroong kaligayahan. Amen? Tingnan natin ang sunod. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi sino? Siyang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa sa langit. Ang sabi sa atin sa awit 48, aking kinalulugurang sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. At ang sabi ng ating Panginoong Hesus, hindi pala yung mga nag-amen, amen lahat at nag-hallelujah ang papasok sa kaharian ng langit. Kundi ang sabi dito, ang papasok sa kaharian ng langit ay sino? Yung sumusunod, yung gumaganap sa kalooban o sa kautusan ng ating Panginoong Hesus. Sa pagtatapos, mga kaibigan ko, alam nating ang ating Panginoong Hesus na bayubay sa krus sa bundok ng Kalbaryo. Minahal at inibig tayo ng ating tagapagligtas ng gayon na lamang. Binigay niya ang kanyang buhay. Siya'y nagsakripisyo at naghirap upang kayo at ako ay kanyang matubos. Gayon na lamang ang pagsinta ng ating Panginoong Hesus. Gayon na lamang ang kanyang pag-ibig sa inyo sa akin. Ang tanong ngayong gabi, mahal ba ninyo ang Panginoong Hesus? Ilan dito ang nagmamahal sa Panginoong Hesus? Pakitaas ang inyong kamay. Ako rin, mahal ko ang ating Panginoong Hesus. Sabi ng ating Panginoong Hesus ay ganito, mga anak, kung ako'y inyong iniibig, kung totoo ang inyong pagtataas ng kamay, sabi ng ating Panginoong Hesus, kung ako'y inyong iniibig, susundin, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kung iniibig mo ang ating Panginoong Hesus, pasimulan mo ng sundin ang kanyang mga utos. At kung ito iyong gagawin, makakasumpong ka at ang iyong pamilya ng lubos na kapayapaan at lubos na kaligayahan. Mga kaibigan ko, alam ko po na sa ating sarili, hindi natin ito kayang gawin. Napag-arati ng nagdaang gabi, hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Marahil gaya ko, nakita niyong sarili niya, may mga utos pala ng Diyos na ako aking nasusuway. Hindi ko nasusunod.
siya po'y handang magpatawad. At mga kaibigan ko, hindi lamang siya handang magpatawad sa inyo ngayong gabi. Ang ating Panginoong Hesus, handang tanggapin ka, handang tulungan ka, handang bigyan ka ng lakas upang ang kanyang utos ay iyong masunod. Ilan sa inyo ngayon magsasabi, Panginoong Diyos, ngayong nalaman ko ang iyong mga utos, ito'y nais kong sundin. Ang akin lamang kahiligan sa iyo, bigyan po ninyo ako ng lakas, bigyan po ninyo ako ng kapangyarihan, at kung magkagayon, mula ngayon, sa tulong po ninyo, ipapakita ko sa iyo ang aking pag-ibig sa pamamagitan ng pagsunod sa inyong mga kautusan. Kaibigan ko, kung ito ang iyong dalangin sa Panginoong Diyos, maaari bang tumayo at ikaw ay aking idadalangin? Kung ito ang iyong kahilingan sa Diyos, tayo po ay yumuko para sa isang special na panalangin. Dakila po naming Ama, narito po kami nakatayo sapagkat kami nagpapasya na aming ipakikita ang aming pag-ibig sa aming Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pagsunod sa inyong banal na kautusan, ang inyong 10 utos. Amang banal, ipatawad mo po sa amin ang aming mga kasalanan. Sa liwanag po ng aming natutunan, ay aming nakita ang aming tunay na kalagayan. Kami aba at makasalanan, nangangailangan po ng inyong kapatawaran. Salamat po na kami inyong handang tanggapin at handang tulungan upang aming maganap ang inyong kautusan. Tulungan po at pagpalain ang aming mga kaibigan ngayong gabi na sa inyong biyaya at sa inyong kapangyarihan makalakad sila at mabuhay ayon po sa inyong kautusan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ito po, meron ka ng tanong? Mari po kayo makaupo at ang mga estudyante, puntahan ninyo ang inyong small group at ito ang inyong itanong. Alin kaya 10 utos ang dapat ninyong bigyang pansin at ihingi ng tulong na inyong masunod? Reviewin nyo yung 10 utos at alin sa mga 10 utos na ito ang bigyang pansin at hihingi ng tulong sa Panginoong Diyos na sila ay baguhin at ito'y kanilang masunod.